Ang kaibahan sa gasolina, sa starting maganda. So pag naubos na yung gasolinang nilagay natin para sa starting niya, hihina na siya. So hihina siya hanggang sa kukunin na niya yung apoy ng use oil ng motor o truck. So samantalang sa ginamitan natin ng starting natin na crudo o diesel, sa una may hindi maganda yung apoy niya, kumbaga yellow yan. Pero pag naubos na yung diesel, magiging blue na yung apoy niya dahil use oil ng sasakyan na yung gumagana. So parehas na sila ngayon. So makikita nyo mga kars, nagbabaga na silang dalawa. So yung apoy niya, yun yung maapaw na. So napakainit yan mga kars. Okay mga kares, magandang gabi. So gagawin ko na ito ng video para magkaroon ng idea sa mga bago ipaship ito. Dahil masyado nang matagal sa akin ito mga kares, 2 buwan na ata. Hindi ko pa na-ipaship kayo magawa na busy. So bayad na ito mga kares, nakakaya na po na kayo. So pag may time tayo, gagawa tayo ng full video nito. At sa mga nagko-comment sa akin sa YouTube mga kares, hindi po kayo dispensa dahil hindi ko po isasagot yung mga message nyo. Nawa na nga, hindi ko alam kung anong isasagot ko mga kares. Nawa na nga, hindi ko na po kayang gumawa o tumanggap ng mga order. Nawa na nga, nakita nyo naman sa mga video ko, nagpo-contraction ko. Kaya sa mga nagme-message sa akin, kung kayong magagalit sa akin mga kares kung hindi ko kayo nasasagot agad. So ganun pa man mga kares, sana makakuha kayo ng kahit konting ideas lang dito sa double burner na may anti-flare mga kares. So ito yung dati na request ng isang nag-comment sa akin na si Sir Salangsang ng Paris, France. Pampanga po siya, mga kares. So yung nag-comment sa akin na ginaya ko daw, hindi ko daw pinaalam. So, request lang po sa akin ito, ginaya ko po, hindi na po lahat. Tignan nyo naman po yung ginawa ko lang. Simple lang. Dahil yung kay Sara, panggitin ko na po, shoutout kay Sara Discarding Idol, ang galing niya. Siya po yung pinagkuhanan ko ng idea. So sa YouTube mga kares, ako kahit hindi nyo na ipaalam ito sa akin, i-like nyo lang ako, malaking bagay na po. Dahil YouTube po ito. Kumbaga, willing kang i-share yung kumbaga talent mo. Willing ka. So ako, willing ako ipakita sa inyo o kung gusto nyo pang i-improve nyo. Dahil sabihin na natin, hindi po ako madamot mga kares. Yun po talagang pag ko dito sa YouTube makapag-share man lang na kahit konting talent. Kaya dun sa nag-comment, pasensya ka na. So, papapuin ko ito ng gamit yung gasolina at yung isa diesel. Para kayo na, o si ma'am na mahalang mamili kung anong gusto nyo pagpapapuin. So, ako ang the best po sa akin para sa akin na gasolina. So, siyempre gasolina yun na may kasamang ingat. Kasi sa diesel, medyo mausok sa ganitong tulog. So, ulitin ko mga kasi ang Calandius oil ay maganda sa labas. O mga dirty kitchen, mga ganyan.
Kumbaga, maganda ito sa outdoor, sabi niya. So, ipapasilip ko lang sa inyo mga kares kung paano siya papuyin bago natin kontakin si mama at ipasit. So, yan na mga kares, huwag na natin patagalin na umpisahan na natin. So yun mga kares, gagamit tayo ng gasolina at diesel para may balang. So yung sukat pala nito mga kares, para magkaroon, hindi naman po kayo mapagbenta na magkaroon ka ng idea. So sabi mo ng 2 feet pwede. So 25. So 25 cm mga kares. Yan. So yung haba ng tangke natin yan. So pwede naman na sagaran yung tangke natin. So ang ating chamber mga kares, pasilip ko na rin sa inyo para magkaroon lang kayo ng idea kahit hindi po ako hindi ka man po kayo mapagbentahan. So yan. So di bukas po ito mga kares para madaling linisan at itanggal din yung ating burner o nozzle, sabi ni Sir, STSDB. So 6 cm mga kares ang lalim ng ito lang, ng chamber nito, pero lang itong takip. So ditanggal po ito para madaling linisan. So yung aking thread sa ilalim makapal po. Ayan. So itong butas nito 8, tsaka 8 dito. At 9 sa taas, pati na yung gitna. So 4 na sa oil extractor ko, 4 na 2 mm. Yan. So 1.5 na lahat po yan. So wala po itong oil overflowing. So kaya ilawan natin. Yan. So ayan po. So yung butas niya 7 cm lang mga kares. Kaya pag nilagay mo ito, so sa gilid na lang nadaan yung apoy nito. So ito yung kung mga kares, madali lang to. Ang mahirap lang yung magbilog. So yan po. So madali lang po siya gawin, yung magbutas nito tsaka yung magbilog ang mahirap. So ganun din po sa kabila mga kares, kung ano dito siya rin doon. So ito yung faucet natin. So okay na mga kares. So tanggalin mo muna natin to. So hindi to, huwag nyo pong gamitin ito kung hindi kinakailangan mga kares. Hindi ito maganda, wag sinalang mo yung kanin dyan, pag kumukulo na saka mo lang ito ilagay. Yun po the best. So tanggalin naman muna ito. So pati ito. So yung gagamitin ko mga kares sa use oil ng motor. So ito lang yung nahingin natin mga kares sa use oil ng motor. So testingin na natin para masubok.
Ito yung bulo. Ay, bulo. Marami doon. Wala. So, usual po ng motor ito mga kares. O sa mga tricycle. Okay na. So yung unang gagawin natin mga kares, buksan natin ito. Open natin to. Kaya natin buksan to para magkapondo. So hintayin natin dun sa pinakabutas mga kares yan. Pinakabutas. So hintayin natin na pag umabot sa kalahati ng flooring niya, patayin na natin ito. So patayin nyo na ito pag nasa kalahati na ng flooring niya. So pakita mo yung butas. Yan. So ayan mga kalsa, pwede nyo nang patayin. Patayin mo na. Pakita mo ito. So, saktong mapupuno niya yan. Nakapatay na po itong faucet niya. So, ganun din sa kabila. Mga kares, ganun din ang gawin nyo. So, lagyan na natin. Patayin mo muna. Okay. So, kung anong ginawa natin sa kabila, mga kares, yun din ang gagawin natin sa kabila. So, ayan, may karga na. Kita mo na, dalawa sila. So, ayan na, may karga na yung isa. So, ayan. So, doon pa lang sa kalahati mga karsa, patayin nyo na kalahati ng flooring o wala pa sa kalahati. So, i-off nyo na ito. So, ayan. So, maglalagay lang tayo ng konting tissue. So, konting tissue lang mga karsa. So maglalagay tayo ng diesel. So maglalagay ako ng diesel mga kares. Diesel po ito. So kahit isang ganito lang. Pwede isang ganyan o dagdagan nyo pa. Pwede. Huwag lang sobra. So huwag nyo pong sosobran mga kares kasi yung butas nito baka maabot niya. Yan. Kaya kung maglalagay kayo dapat tansyado lang. So once na sumobra yung ilalagay nyo, maaabot niya itong mga butas natin. Kaya yun yung tinatawag na mag-overflow siya. So ilagay na natin itong diesel. Pares. Kasi hindi yan. Oh, shock. Kita yung So
So tignan natin yung diferensya sa gasolina at saka diesel. Gasolina at saka diesel. So kita nyo sa diesel mausok. So isara na natin ito mga. So painitin natin nun. So ilagay na natin itong mga adapter. So tag-isa sila. Tapos yung kabila mga karisal, gagamit tayo ng gasolina. Okay, sumindi. Ito. Huwag naman siya sa'yo, huwag naman siya sa'yo. Yan. Pwede mo na. So gasolina ito mga karisal, tatry naman natin sa kabila. Tsaka natin lagyan ng konting tissue lang. So, sindi na natin mga kares. So, kung ito, yung diesel, pinapainit pa natin bago natin sindihan yung blower. So, yung gasolina po, pwede na po siyang sindihan. Tsaka natin sara. So, yung kaibahan ng gasolina po, pwede na po siyang sindihan, yung blower. So, samantalang sa fan, so namatay. Pwede na tayo set up sa amin. So, sindihan rin natin yung diesel, mga guys. Maganda yun sa gas. So, tingnan nyo yung diferensya ng gasolina at diesel. So, yung gasolina, maganda yung apoy kasi may gasolina siya. Samantalang sa diesel, naghihingalo pa siya. So, gasolina po ito at diesel ito. So, pupugak-pugak pa siya dahil hindi pa maganda yung apoy. So, hindi pa mainit yung mga barna. So, yan po yung kaibahan ng gasolina at diesel. So, ayusin muna natin yung camera. Steady natin mga kares. So mga karisawang yung i-open yung ito yung faucet niya dahil marami pa pong pondo. Exotic pala siya. Sure. Marble. Hindi pa loob.
So sa una mga kars yung gasolina, malakas yung apoy. So pag naubos na yung gasolina, hihina na siya. So unti-unti niyang kukunin yung apoy ng used oil. So ito nagpapainit pa lang siya ng kanya dahil diesel siya. So ayan mga kars, nakuha na ng ginamitan natin ng diesel na pagpapapoy. Nakuha niya na yung apoy niya sa gasolina, o ginamitan natin ng gasolina sa pagpapapoy. Kinukuha pa lang niya yung apoy ng used oil dahil ubos na yung gasolina. So lakasan natin to konti. So nakuha na yung ginamitan natin ng diesel, gumanda na yung apoy. Yan. So yung ginamitan natin ng pagpapaapoy na gasolina, unti-unti na rin umaangat yung kanyang apoy dahil yung gasolina ay naubos na. Kaya used oil yung gumagana dyan. So naubos na rin yung crudo nito, kaya used oil na din yung gumagana. So parehas na silang used oil. So ang kaibahan lang sa gasolina, sa starting maganda na. So pag naubos na yung gasolina, hihina naman siya. Kung sa diesel naman, yung ginamitan natin ng diesel para sa pagpapa-apoy, hindi pa maganda yung unang starting niya. Pero pag naubos na yung diesel niya, magiging maganda na yung apoy niya. Ayan. So nauna man yun na umapoy ng maganda, mahuhuli siya kasi ihina yung apoy niya mga kades. Samantalang ito gumanda na. So yan, tignan nyo yung ginamitan natin ng gasolina. Umaangat na yung kanyang apoy. So ito, nakuha niya na yung tamang apoy niya. So yung hangin, parehas lang sila mga kares. Parehas lang yung number 2, number 2 rin yung isa. So ilagay natin sa kalahati. Yan. So parehas na nakalahati yan mga kares. So uminit na yung ating chamber, kaya gumanda na yung apoy. So hindi na siya gaanong papugak-pugak. So makikita nyo mga kares, hindi ko pa binubuksan ito. At hindi pa rin nilalagay ito. Saka na lang natin ilagay ito mga kares pag kung maganda na yung apoy mga kares. Nagpapatak-patak na tayo at hindi na pa bago-bago yung apoy. Kumbaga steady na sa isang ganyang apoy yung ating kalan bago natin ilagay ito. At kung hindi rin naman kailangan ilagay ito, mga kares, huwag nyo nang ilagay dahil maganda ito sa mga kanin. Yan, halimbawa kumulo na siya, tsaka mo ito ilagay, hindi po masusunog yung niluluto mo. So ayan mga kares, ang ganda na ng apoy niya. So hindi pa tayo nag-open kasi maraming pondo. Yan. Ulitin ko mga kares, ang kaibahan sa gasolina, sa starting maganda. So pag naubos na yung gasolinang nilagay natin para sa starting niya, hihina na siya. So hihina siya hanggang sa kukunin na niya yung apoy ng used oil o used oil ng motor o truck. So samantalang sa ginamitan natin ng pang-starting natin na crudo o diesel, sa una may hindi maganda yung apoy niya. Kumbaga yellow yan. Pero pag naubos na yung diesel, magiging blue na yung apoy niya dahil used oil lang sasakyan na yung gumagana. So parehas na sila ngayon.
So makikita nyo hindi nagbabago yung apoy niya. So bago nyo buksan ito mga kares, pag naramdaman yung humina yung apoy nila, humina. So tsaka na kayo magpatak. So yan lang po yung apoy na kayang ibigay nitong kalan na to dahil sabihin na natin pang bahay lang po ito. Pero may sasuggest ko mga katsa, maganda po itong kalan na ito sa labas ng ating bahay. Gawa ng pag namatay po ito, mausok mga kares, pero madali lang po sindihan. So halimbawa yan, mainit na yung chamber, tapos biglang namatay. Sindihan mo lang siya ng lighter, aapoy po yan. At isa pa mga kares, dapat yung iwasan sa gasolina o ginamitan nyo ng gasolinang pang pa-start o pang pa-apoy. So pag mainit yung ating chamber mga kares, huwag niyong kakargan ng gasolina. Dahil magliliyap po siya dahil mainit po yung kanyang chamber o burner. So sa tangke, liliwanagin ko lang mga kares, ang pwede lang pong ilagay dito use oil ng mga sasakyan, motor. So pwede rin use oil ng mantika. So ang pamalit nyo pag wala na kayong use oil o ang pwede nyo pamalit po dito na ikarga dito sa tangke, pwede po yung diesel, pwede po yan. Maganda rin po yung diesel, maganda rin gamitin. So pwede nyo subukan na diesel lang po yung laman nito, pwede rin po. So yan, humihina na po yung ating isa. So magpapatak na tayo mga kares. Yan na yung senyales para magpatak na tayo. So ayan mga kares, magpapatak na tayo. Dahil makikita nyo, humina na yung apoy. So yan lang po yung patak niya. So pag maganda na yung apoy mga karsa, pwede nyo pang hinaan yung patak na yan. So tignan natin yung patak niya para maintindihan nyo. So malakas pa po yan. Yan. So tignan nyo po, maangat na yung kanyang apoy. Yan. Maangat na. So hudyat na hinaan nyo pa rin ito, hinaan nyo dahil malakas pa. Yan, pwede na po yan. Yan lang po yung patak nya mga kares. So yan. So samantalang dito maganda pa yung apoy. So hindi pa siya bumababa. So tignan niyo po yung mabuti yung patak niya. Kasi once na masobra niya yung patak, mag-overflow yung ating kalan. So tataga sa ilalim. Dahil wala tayong nilagay na overflowing niya. Kasi nakita ko sa kanya mga karts, pag nilagay ko siya ng overflowing, nagbabago yung apoy niya. So nagiging yelo. So maganda siguro sa yung ginagamit nila Sir Joseph ni Kaya The Vlog na nilalagyan ng spans para hindi open yung ang butas. So testing natin patayin yung ilaw mga karts. So mas malakas ng isa. So hindi pa rin tayo nagpapatak dito sa kabila mga guys. So
So, makikita nyo malakas pa yung apoy niya. So, kung makikita nyo parang mababa siya mga sa mataas na rin po yan. Isang dangkal na po yung naabot ng apoy niya. So, nag-uudjet na itong isa mga kares na kailangan na rin natin magpatak. So, makita nyo, mahina yung apoy. Mahina na siya. So, ayan, nagpatak na tayo. So, ito yung ingatan nyo mga karsa, huwag sobra yung patak dahil baka hindi po kayang ubusin ng ating apoy. Dahil mini lang po ito, mini. So, pansinin nyo po, humina na siya. So, nagpatak na tayo, kaya umaangat na naman siya. So, tingnan nyo po itong isa mga karsa, patak-patak lang siya. So, pansinin nyo po yung patak. So, steady na yung apoy niya. So yan na, sinaside ko mga kakaris kasi itim yung langis natin. Kaya hindi natin mapansin, kaya tinatapat ko sa puti para makita nyo. So yan lang po yung patak niya mga kakaris talaga. So na kayo sa sobra. Dahil yan lang po yung kanyang ibuga. Dahil maliit lang po yung ating chamber mga kakaris. So yan steady na yung mga apoy nila. So parehas na sila. So dapat matutunan nyo dito sa patak at sa adjust ng blower. Yan. So hanggang kalahati na lang pwede na po yan. Kalahati po yan. Kalahati. So sa isa ilagay natin sa kalahati, so pwede rin po yan. So mas maganda itong apoy ng isa. Pero kung makikita nyo mga kakaris parang mababa pero matataas po yan. So pwede nyo gamitan ng stick para pagandahin pa yung apoy nyo. Diba? Gamitan natin yung stick. Para maayos yung apoy. Gamitan nyo ng stick kasi may mga nakabarang papel. Pwede nyo siyang gamitan ng stick para mabulabog. Diba? Lumakas. Kaya makakatulong po itong stick mga guys. Hinaan natin itong blower. Yan. So kung mapapansin yung mga guys, steady na yung mga apoy nila dahil steady na rin yung kanyang patak-patak. So pansinin nyo mabuti yung mga patak mga kares. Parehas lang po sila. Parehas lang po yung apoy. So pag nararamdaman yung humihina yung apoy,
umihina, pwede nyo dagdagan yung kanyang patak. Tsaka nyo, pag maganda na yung apoy, ibalik nyo sa dati. So, dinagdagan ko yung patak dahil bumababa yung apoy. So ayun mga kars, mapapansin nyo, nilakasan ko yung patak, medyo umaangat na naman yung kayang apoy. So pwede na naman natin na ibalik sa dati, dun sa dating mahina. Ganyan lang po mga kars, kailangan matutunan nyo dito at sa blower. So ayan yung apoy niya mga kals, steady na lang siya. Ayan. So kung halimbawa sisebo na yung lulutuin nyo o kanin na kumukulo na, doon nyo pwedeng ilagay ito. So kung hindi naman po kailangan ilagay ito, wag nyo na lang pong ilagay. So try natin. So, ang maganda dito mga kars, pag nagbaga na siya. So, try natin pagbagain ito. So, gamitan nyo siya ng plies o kahit ano, basta huwag nyo gagayahin yung kamay, baka mapasok kayo. So dagdagan natin ng konting hangin dahil may cup siya. So, hintayin natin magbaga yung nilagay natin mga kals. So, hindi po mamamatay yung apoy basta matagal na siyang umapoy. Yung steady na yung apoy niya. Pero once na namatay po, mabilis lang po siya. Gumamit kayo ng papel, sindan yung light at aapoy po agad din. So, tignan natin kung namatay ba o hindi. So, hindi po siya namatay mga kals. So, dagdagan natin ng konting patak. Patayin natin yung ilaw para makita natin na umangat yung apoy. So ito po yung nilalagay ko mga kals para sa kanya. Dahil yung itim mga kals mataas, so ito mas mababa. So ang ganda niya tignan mga kals. So makikita niyo mga kals, nagbabaga na silang dalawa. So yung apoy niya, yun yung maapaw na. So napakainit yan mga kals. Yan. So hinaan natin yung apoy, ay yung hangin pala. Yan. So lumalabas yung apoy niya mga kals, napaka-blue.
Nagbabaga mga kares. Yan. So yan mga kares, hinana natin yung blower. So tanggalin na natin ito mga kares gamit tong pliers. So makita nyo mga kares nagbabaga. Yan. So mga karsa, pag tapos na kayo magluto, ang unang-unang gagawin nyo mga karsa, patayin nyo to. Ito yung unang-unang gagawin nyo. So i-off na natin to. Yan. So hintayin na lang natin na maubos yung apoy. So pwede natin halukain para siguradong maubos yung kanyang apoy. So pag ginagamitan mo ng stick mga kars na nabubulabog yung apoy, kaya lumalakas siya. So yan, hindi na gumagana ito mga kars, yun yung unang gagawin nyo. Tapos yung blower, hayaan nyo lang na maubos na yung apoy. Kasi pag pinatay nyo po yung blower mga kars, magiging mausok yung kalan. So try natin patayin itong isa. Yan. Tignan nyo po, mausok mga kares yan. Tapos pag namatay pa siya, sobrang usok yan, mausok siya mga kares. So yun mga karsa, humina na yung apoy. So ganyan lang po yung gawin nyo. Hintayin nyo na lang pong maubos yung kanyang apoy. So yun mga karsa, na may natutunan kayo kahit konti dito sa pagpapa-apoy ng double burner ko na ginamitan ng gasolina at diesel. So yun yung tunnel ko ngayon mga kares. So kung tatanungin nyo mga kares kung may-ari nito, meron na pong may-ari nito. Ito po yung kay Ma'am Janet na matagal na po, halos 2 buwan na po ata. So sa mga nagbabalak magpagawa sa akin na hindi ko po kayo maigagawan. Hindi ko po kayo magagawa. Gagawan. Hindi ko po kayo magagawan. Mga kares, gawa nagko-contraction si Kuya Ares. Kung ito nga po, natagalan po ito. So nakakaya na kay Ma'am. So kay Ma'am Janet, maraming salamat po sa mahabang pasensya.
So, pag may time na mga ma'am, papaship na to. Kasi papaship na namin ng aking ano. So, sa mga nagme-message na hindi ko po nasasagot, humingi po ako ng dispensa, mga sana ako kayong magalit kay Kuya Ares. So, kung makikita nyo po sa mga video ko, nagpo-contraction po ako. Kailangan ko natin talaga ng pera. So, ang ginagawa na lang po ni Kuya Ares niya pag sa mga kalan ko, for the vlog lang po. Hanggat maaari, gawa ng hindi ko rin naman po kayang gumawa ng marami. Dahil busy tayo sa trabaho. Kumbaga, mas sigurado po sa contraction, gawa ng hirap din gumawa. So, lalo na sa akin mga kasa, iba-iba yung ginagawa kong style ng kalan. Kung mapapasya lang po kayo sa channel ko, talagang makikita nyo na iba-iba po yung kalan na ginagawa ko. Number 1 na dyan yung kalan semento. Doon po talaga ako magaling mga kares. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po at pindutin nyo yung bell para mapanood nyo yung mga iba ko pang video. So, kay Ma'am Janet, humingi po ko ng dispensa sa sobrang tagal ng kalan mo. So, ayan, naiyan ako kay Ma'am. So, nasa Kuwait si Ma'am. So, hanggang dito muna mga kares. Abangan niyo po yung susunod na video sa contraction side na pinagtatrabawan ni Kuya Ares. So, natigil na yung trabaho kong hollow block maker mga kares. Kaya 7 to 5 na yung trabaho ko ngayon. Hindi kagaya nung hollow block maker ako, half day lang. Kaya nakakagawa tayo ng kalan. So ngayon na maghapon na si Kuya Ares nyo, kaya wala na siyang oras para gumawa ng kalan disc oil. Dahil 7 to 5 na ako. So humingi po ako ng dispensa sa mga, so kung titignan yung mga message ko talaga, marami pong nagme-message. So, salamat po sa mga nanonood sa mga video ko. Kahit walang kwentang video, meron pa rin nagtsatsaga. Kasi katulad ni Mami Del, kay ate, salamat kay ate. So, siya talaga yung number 1 na nagme-message sa mga video ko. So, salamat kay ate. Kahit wala akong kwenta na tinutulungan, nandiyan pa rin siya. So, kaya ate, more blessings sa'yo. Ate, alam ko, marami kang tinutulungan. So, mukhang na okay lang si Kuya Ares. Okay lang po ako, ate. So, yan pag may time na, ibabalot ko na to at i-message ko na si Ma'am Janet. So, kay Ma'am Janet, salamat po. So, hanggang dito na mga kares, magandang gabi.